Kuminga-Butler duo, pareho ang estilong paglalaro. Aangkop ba? Ito ang simpleng sagot ni Butler. Wembanyama out na sa season. Ano ang deep vein thrombosis? Saan ito nakukuha? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Parang hindi pa sapat ang malaking improvement ng Golden State Warriors dahil sa trade kay Jimmy Butler. May isa pang magandang balita para sa kanilang mga tagahanga. Dahil inanunsyo ng Warriors noong Huwebes, Pebrero 19, na bumalik na sa practice ang kanilang rising forward na si Jonathan Kuminga. Matagal nang hindi nakapaglaro si Kuminga mula noong Enero 4 matapos makuha ang matinding sprain sa kanyang kanang bukong-bukong laban sa Memphis Grizzlies. Ayon sa medical na update ng Warriors, ang pagbabalik ni Kuminga ay nakadepende sa kanyang patuloy na progreso at pisikal na kahandaan. Ang muling pagsasama ni Kuminga sa bagong hugis na Warriors ay isa sa mga susi sa kanilang laban para sa playoffs. Ang pagdating ni Butler na isang mas veterano at mas mahusay na bersyon ni Kuminga ay nagbigay ng bagong sigla sa Warriors na may record na 3-1 mula nang makuha siya sa trade. Isang malaking tanong kung paano magsasama sina Kuminga at Butler sa loob ng court, lalo na't pareho silang hindi kilala bilang mga shooter at mas gustong umatake sa loob. Gayunpaman, hindi ito alalahanin ni Butler pagdating sa kanilang magkaparehong papel. Pakiramdam ko, marami kaming oras na magkasama, sabi ni Butler tungkol kay Kuminga ayon kay Anthony Slater ng The Athletic. Sa tingin ko, mapapadali ko ang trabaho niya at siya rin ay makakatulong sa akin. Isa na naman siyang manlalaro na kailangang bantayan ng kalaban. Sa depensa, may isa ka pang M-Fer na kayang mag-switch, mag-challenge ng tira at tumakbo sa open floor. Si Kuminga rin ay hindi nag-aalala. Masaya siya sa pagdating ni Butler bilang isang mentor sa kanya. Gusto ko yang tao na yan, sabi ni Kuminga kay Slater. Maganda ito para sa amin. Sa tingin ko, lalo na para sa akin dahil mas makakasama ko siya at matututo sa mga ginagawa niya. Pakiramdam ko, medyo pareho ang estilo ng laro namin. Ang Jonathan Kuminga-Jimmy Butler combo. Bago ang hindi inaasahang injury, nasa pinakamagandang yugto si Kuminga sa kanyang batang NBA career. Nakapagtala siya ng double-digit scoring sa 17 sunod-sunod na laro, kabilang ang 8 beses na umiskor ng higit sa 20 puntos. 3 beses din siyang lumampas sa 30 puntos, kabilang ang back-to-back career high na 34 na puntos noong Disyembre. Sa kanyang huling 17 laro, nag-average si Kuminga ng 19.8 points, 5.6 rebounds at 2.5 assists while having 46.7% field goal shooting and 37.3% from the 3-point line. Nakakapanabik makita kung paano muli siyang isasama ni Coach Steve Kerr sa rotation ng Warriors, lalo na't si Butler na ngayon ang pangalawang scoring option ng team. Simula nang sumali si Butler sa Warriors, nag-average siya ng 21.3 points, 7 rebounds at 5.3 assists. Si Kuminga ang pangalawang pinakamataas na scorer ng Warriors bago siya ma-injury. Ang pagsasama ni na Kuminga at Butler ay mas mahirap itugma kumpara sa duo ni na Kuminga at Andrew Wiggins. Dahil hindi tulad ni Wiggins, hindi isang high-volume 3-point shooter si Butler. Sa kanyang unang 4 na laro sa Warriors, nag-shoot lamang si Butler ng average na 1.8 attempts from the 3-point line. Samantalang si Wiggins bago ang trade ay may 5.8 attempts per game at nakaka-shoot ng 2.2 3-pointers per game. Dahil dito, maaaring kailanganing taasan ni Kuminga ang kanyang career high 3.6 attempts from the long range this season kung maglalaro siya sa tabi ni Butler sa wing position. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Victor Wembanyama ay inaasahang hindi na makakabalik sa natitirang bahagi ng regular season dahil sa deep vein thrombosis sa kanyang kanang balikat ayon sa anunsyo ng San Antonio Spurs nitong Biyernes. Hindi ito isang karaniwang injury sa sports. Hindi siya napunitan ng kalamnan o nabalian ng buto. Sa halip, ito ay isang pamumuo ng dugo, isang kondisyong medikal na maaaring magkaroon ng epekto na lampas sa larangan ng basketball. Dahil dito, maraming tagahanga ng Spurs ang nagtatanong kung ano nga ba ang deep vein thrombosis. Ayon sa Cleveland Clinic, ang deep vein thrombosis, DVT, na tinatawag ding venous thrombosis, ay nangyayari kapag may nabubuong thrombus, pamumuo ng dugo, sa malalalim na ugat ng katawan dahil sa pinsala sa ugat o mabagal na daloy ng dugo. Hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong dahilan ng pamumuo ng dugo kay Wembanyama,
ngunit kadalasan ang kawalan ng aktibidad na maaaring dulot ng paglalakbay o matagal na pag-upo sa bench at dehydrasyon ay posibleng mga dahilan. Ayon kay Sam Amick ng The Athletic, na diskubre ang blood clot ni Wembanyama matapos siyang makaramdam ng panghihina sa enerhiya noong All-Star Weekend at sa mga sumunod na araw. Bagamat bihira ang blood clot sa NBA, may mga pagkakataong nangyari ito sa ibang manlalaro at ang mga epekto nito ay maaring magkaiba-iba. Isang kilalang kaso ng blood clot sa NBA ay ang kay Chris Bosh, na tuluyang nagtapos ang kanyang career dahil dito. Una siyang nakaranas ng blood clot noong year 2015, bumalik noong year 2016. Ngunit muling nagkaroon siya nito at kalaunan ay nagdesisyon ng NBA na hindi na siya maaaring magpatuloy sa paglalaro. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na siya nakabalik ay ang pangangailangan niyang uminom ng blood thinning medication na maaaring magdulot ng matinding pagdurugo kung naglalaro sa isang contact sport tulad ng basketball. Huling naglaro si Bosh sa NBA noong year 2016. Gayunpaman, iniulat ni Mike Finger ng The San Antonio Express News na optimistiko ang Spurs na makakabalik si Wembanyama sa susunod na season at hindi ito kasing seryoso ng kaso ni Bosh. Kung ito ay isang hiwalay na insidente gaya ng pinaniniwalaan ng Spurs, maaari itong maging katulad ng nangyari kay Brandon Ingram 6 na taon na ang nakalipas, noong year 2019. Habang naglalaro para sa Los Angeles Lakers, na-diagnose si Ingram na may deep venous thrombosis sa kanyang kanang braso. Dahil dito nagtapos ang kanyang 2018-19 season, ngunit ng sumunod na taon, nanalo siya ng Most Improved Player Award bilang miyembro ng New Orleans Pelicans. Simula noon, hindi na siya nagkaroon ng issue sa blood clotting. Nalunasan ang kondisyon ni Ingram sa pamamagitan ng thoracic outlet decompression surgery, isang karaniwang pamamaraan para sa mga atleta na madalas gumagawa ng galaw kung saan inaangat ang kanilang mga braso sa itaas ng ulo tulad ng shooting. Ang operasyong ito ay nagpapahusay ng daloy ng dugo sa itaas na bahagi ng katawan. Ibang-iba ang pagkakaiba sa pagitan ng hematological issue o isang blood issue at isang structural issue, paliwanag ng kanyang ahente na si Jeff Schwartz sa ESPN noon. Ang kaso ni Ingram ay hindi dahil sa abnormalidad sa dugo na nagdudulot ng blood clots. Ito ay isang issue sa istruktura ng kanyang katawan. Sana ay ganito rin ang sitwasyon ni Wembanyama. Sa ngayon, positibo ang mga ulat tungkol sa kanyang pangmatagalang kalagayan. Kung ito ay isang isolated case lamang, inaasahang makakabalik siya sa susunod na season sa kanyang buong lakas at maipagpapatuloy ang isang kahangahangang simula ng kanyang NBA career. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa kondisyon ni Wembanyama? Kaya kayo dyan, galaw-galaw rin at maglaro ng basketball pag may time.